So, this time, sir, it is about our Camp Abu Bakar siege, no? So, after our deployment in Southern Tagalog, Quezon, Laguna, Rizal, so my company was deployed to Central Mindanao to support our other Scout Ranger unit, no? Yung 2nd SRB dito sa Camp Abu Bakar, no? Sa Batanog. So, bagong organize ka nun? po sir, 2000. Actually, 99 kami na-organize So, more than a year na sir, yung kumpanya ko nun. So, naka 1 year na rin kami sa Luzon. No? So, kasi that was May May yung sir Abu Bakar, April, May. So, nung pumutok yan, kasabay yung Puno Muhaji sa 2000. So, pinadala ako dito sa Central Mindanao, sa 2nd SRB, kay then Colonel Noel Cubales. I was OPCON to their battalion. So, ang dinatnan ko din, sir, sila General Durante, then Captain Durante, Jeff Durante, my kumpare, and of course, sila late Jake Parel, nung dumating kami, tapos na, kumbaga, namatay na siya noon si late Paler, our contemporaries, and si Sir, yung CEO ng 2nd SR, si Sir, yung namatay din sa Sulu. Tibuen. Si Sir Tibuen, si Sir Mike Banwa. Yan, apat sila dyan Si Freddy de la Cruz. Hindi sir, pa si Sir Freddy doon? Siya ay S3. S4. S4 siya, S3 si S1, S4 Sir Freddy, S2, 3 si Sir Jess. Pero si Sir Freddy, sir, nung dumating kami, parang sandali lang, then lumipat din siya ng First SRB yata. Kinuha siya ni Sir Chade sa First SRB. So, yun yung dinat na namin. So, actually, ang doon is nung sinabi sa amin siya, of course, we just seen it from the news and the radio, yung nangyari dito sa Abu Bakar. So, yun nga, marami nang namatay na sila Jake Palet, tapos yung tropa daw is, yun nga, nabangga, sobrang dami, overwhelming yung kalaban, naiwan yung mga tropa, so nag-withdraw, natras yung yung tropa, so ganun yung mga kwento na nakarating dahil as we all know, yung Camp Abu Bakar kasi in Central Mindanao was it is the biggest camp ng MILF. No? Nandiyan yung kanilang general headquarters So, malaki yan. Yung Camp Abu Bakar actually, it is in Barira. But Camp Abu Bakar is composed of mga parang 3 municipalities yan sir Buldon, Barira, Matanog. Yan yung Camp Abu Bakar So, ganun kalaki yung nila dyan. And alam naman natin, na sabi nga, yung Narciso Ramos Highway na yan, dyan ka ng Matanog from Cotabato, papunta ka ng Iligan or Pagadian, they controlled that MSR, that road. No? Sila, may mga checkpoint sila dyan. And then from Matanog, controlled na nila yan, hanggang sa loob ng Abu Bakar, papasok, paakyat ng mga bundok road. So, nung nag-decide si then President Erap Estrada to attack, to capture yung Camp Abu Bakar. So, the war started. So, actually, nung nag-umpisa, di ba, nung doon sa highway pa siya nag-start Nung pinasok ng 6ID, yung southern portion ng Abu Bakar from parang Cotabato papunta sa Matanog. So, doon sila nag-approach, and then simultaneously doon sa north side, sa other side ng doon sa may SND, Kauswagan area. So nandun yung Fort ID. So parang salubong yan going to Camp Abu Bakar. So yun nga, unfortunately nung unang initial ng siege, the government troop was in the disadvantage because yung unang first line of defense nila was very fortified dyan sa Matanog, no? So, yung fortification ng Camp Abu Bakar, yung first line of defense pa lang nila dyan. They are well entrenched, no? They are dig in sa mga paksol. And it is not just an ordinary paksol. You can see concrete mga bunkers dyan. Talagang ginawa nila that sabi nga nila that was designed to be as an irrigation canal system that they converted it into a paksol and yung mga running trenches nila. That's why talagang maganda yung fortification nila doon.
So kung makikita mo, from the distance, pag dito ka sa may approaching Matanog, hindi mo mapansin yan na mga ano pala yan, mga bunkers tsaka kwan, because they are dig under mga 10 feet, tapos may mga gun port lang sila, and then at top of that, concrete, but they are covered with mga soils, and may mga saging na nga siya. So, hindi mo mapansin ng mga, pag pumasok ka dun sa kabila, sa pinto, may pinto yan siya, concrete pala yun. So, ganun. So, mga ports siya, naka-mount yung mga machine gun nila doon, yung mga sniper nila doon. So, but sa government rope, hindi mo in-expect na meron palang mga ganun na nakalatag doon sa along the highway. So, that's what happened. So, kaya nung nag-approach yung government ropes, so, nabigla na ganun pala kalakas yung depensa, and at the same time they are malakas ang loob ng MI nun because they manufacture their own ammunition like yung RPG. So they are producing yung meron lang silang mga parang yung detonator na but yung pinaka-heads niya at saka yung tinutunaw nila, then ginagawa nilang so silang gumagawa kaya marami silang bala ng RPG. That's why during the initial attack ng government forces, they were surprised na heavily sila, bombarded ng mga RPG, so doon maraming na-discussion ng tropa. That's why nag-stall yung operation, matras yung tropa muna, Rangers dito sa kabilang side, Marines dito sa kabilang side, so atras sila parehas. So yun, nagkaroon ng operational post, so nag-regroup yung government forces, so isa kami sa mga nag-reinforce. So ako, 17 company from 30 Sarbi galing sa Quezon, and kasama ko nung 15 company from Negros, si Sir Leroy Danton. So pagdating namin dyan, talagang dun sa Parang Cotabato, nandun yung TCP ng 2nd SRB. So pag-report ko kay General Cuballes na, talagang makita mo sir yun. Andun sila Sir Mike, Sir Jess. Katatapos lang nun. Nakawi-withdraw lang muna nila sir, nag-post muna, nag-reorganize pa. Pero yung tropa was still nandun sa frontline, hindi pa nakukuha, naiwan pa doon. So problema pa, paano mariretrieve yung mga katawan, yung mga bodies ng mga casualty natin. Ganun, din sa Marines, sa kabilang side. So talagang makita mo yung atmosphere, very heartening, very low moral talaga sila lahat nun, mga nakatulala sila lahat nun pagdating namin, but nung dumating kami doon, so dalawang kumpanya, so nag-replan kung paano yung maging next approach doon sa aming side, dito sa Matanog side. So yun lang. Naging ko namin, so dahil malakas yung resistance, yung fortification sa harap, so ipaplank namin sila sa left. Kasama na namin ng Marines. So body na kami ng Marines with the Ranger. So ipaplanking namin kasi nung first attempt nila frontal So yun yung doon, kaya talaga maraming malakas yung depensa, malakas yung firepower. I-frontal attack mo, talagang medyo suicide talaga yun. But anyway, so what happened next was yun organize kami, yung aming direction of attack was to sidestep, sa flank kami, umikot kami ng malayo to the left with the Marines. So yun after that, so of course, yung kasama namin nun, halos yung casualty nila, yung iba 50% na lang, yung iba ang effective nila nun, ang pinakamalaki nun 50% na effective. Yung iba nga doon, meron 30, 40, gano'n na lang. Halos yung plato nila. Second, 8. Sa dami ng, tsaka 18, sir. 18. Yung casualty nila. So, kami noon, medyo galing pang Luzon, fresh na fresh. So, okay lang. Although may naiwan na dalawang tropa kasi nung nakita namin yung message, biglaan yun 24 hours talaga. Sakay kami ng C-130 doon, sir. Lipad ka agad. So, naiwan na lang yung iba doon. Yung iba, hindi na nga nag-report sa akin. Yung mga naka-ariner na iba. Meron akong isa doon, dalawa na din. But anyway, nung bago kami dumating nung kinausap ko yung tropa talagang, although maganda naman yung kanamin doon Kumbaga, before Abu Bakar, my company was already nandun na yung team cohesion So, kumbaga, marami na kaming pinagdaanan kahit na isang taon pa lang kami, pero yung aming mga enkwentro, ang gaganda ng mga score namin, medyo mataas na din yung confidence ng tropa. But you can see doon sa mga mukha nila nung kinakausap ko sila na, okay, this is it. So, we will be going to Camp Abu Bakar, and ito yung situation doon nung nag-briefing ako. So, makita mo rin sa kanila na, alam mo namang hindi sila, but makita mo na they are still in,
makikita mo na meron pa ring agam-agam sa mga mata nila. As a commander, so yun yung role mo. How are you going to neutralize yung mga ganun pa? So yun lang naman. Ni-remind ko lang uli sila as their commander na whatever happens, kung ano man dito natin, basta we will go together. Yun nga, walang iwanan, and we will just make sure that we will support each other, and hindi ko sila isasubo sa alanganin. So, yun, alam nila yun. So, okay. So yun, punta kami doon. Actually, nung pagdating namin sir sa Abu Bakar, nag-report ako kay Batcom noon sa Parang. Pero yung tropa, pinorward na siya doon sa harap, sa Matanog. Di ba na? Kasi pinull out muna yung panser, mga kumpanya. Di ba napabakbak na kayo kaagad doon sa yung kay encounter ni Sam Mansano? Iba pa yun, sir. Oh, sige. Sige. Ano na yun, sir? Sino-shortcut. Sige. Sa loob na. Sino-shortcut ko. Ito, sir, nung unang first day pa lang namin doon, sa report ako. Sir, so sabi niya, sige, Manching, kuhan muna tayo. Bukas, balik ka. Patawag ka namin, mag-replan tayo. O, doon muna kayo. Doon muna kayo sa harap, just secure yung ating front para maka-relax muna yung mga ibang kumpanya niya, sir. Ako tsaka 15. So, pagdating ko doon, sir, di sunod ako sa tropa, nakita ko mga tropa, ang gagawin naman. So, actually, buti na lang, nauna yung 15 company sir sa amin ng 2 days. Doon na sila. So nandito kami sa medyo likod niya. Wala kami talaga doon sa harap. So ang ginawa ko, nakita ko yung mga tropa kasi parang, sila sir makikita mo rin yung siyempre, iba yung nakita mo na nandun pa yung tropa. Naiwan pa. Di ba kuha-kuha. Tapos grabe yung mga kwento din ng mga kabat nila doon. Grabe yung gerang inabot nila. Talagang binagyo daw sila ng RPG. Hindi siya, Totoo naman. Totoo naman siya. Nakita namin yun siya. Nakuha namin yung mga pinwesto ng kalaban later. So ako as a leader, ang problema ko is how we're going to build yung confidence ng tropa. Kasi dapat ikaw as a leader, you should know, makakapa mo yung tropa mo kung kailangan mo silang i-motivate, kailangan mo silang to build their confidence, or okay lang, just let them relax na, ganun. So ako, nakita ko, sabi ko sa kanya, di bale, yung hindi mangyayari sa atin yung nangyayari na ganyan. So, ang kailangan lang natin dito, we have to work. So, i-rehearse natin paano gagawin natin para siguradong kahit na hindi natin maiwan yan. So, mga ganun, sir. So, dumating pa ako sa point na nag-rehearsal pa kami doon, sir, paano mag-ibak ng mga wounded para lang, So, nyog-nyog lang ang cover natin dito. So, we have to make sure na bawat isa, meron kang nyog, huwag kang mga agaw, kasi makatamaan ka. Mga ganun na simple, But it helps, So, tapos yung pag-recover talaga ng wounded, sabi ko, wala talaga tayong iiwanan dito na wounded kahit anong mangyari. So, talagang kami siya, nag-rehearse pa kami nun sa radyo. Kunyari, wounded, declare ka ng patay, wounded ka, kuha, sino yung magpo-provide ng security, sino yung kukuha sa likod. I-rehearse ko yan, sir, sa radyo pa. Narinig nga kami, na-monitor nga kami ni Batcom. Naka-monitor pala sa radyo. Manching, na-encuentro ba kayo? Sabi ko, hindi dyan, nagre-react lang po kami dyan dito, ganun ba? Okay. So, ganong simple lang sir, but it helped. Doon sa tropa, nakita mo, after ng mga ganong activities, sir, yung confidence nila, okay na, okay. So, of course, kami yung press troop, so, after naming mag-replan nga, sir, so, ako yung leading. Ito na. Ito yung mga bloodiest battles. Ikaw yung ikaw yung press troop, so ikaw ang leading. Sige, walang problema, ako ang leading. So, pero nakita ko sir naman yung doon. Sabi ko, anyway, ang objective naman doon is terrain-oriented It doesn't mean kung makipagbakbakan ka naman, importante, makagain ka ng grounds. Kung mapatay ang kalaban mo, along the way, okay lang. Pero kung magamitan mo ng firepower, which is unlimited naman yung kanyon, support by fire mo, yung combined arms capability natin, tangke, tsaka okay lang. So, sabi ko sir, ito lang, dapat, yun lang. Before tayo kung may makita tayo kalaban, siguro doon natin, ma-open muna. Anyo, tapos yung tangke, sunod lang. Pero, nung initially, hindi na makasunod yung tangke sir dahil umikot kami ng malayo So, wala mang kalsada. So, lang talaga. So,
battalion movement kami, naka-spearhead kami talaga, sir. Ako yung nasa harap, tapos yung mga ibang kumpanya nandito sa gilid. Kaaro talaga kami, sir. Tapos yung 15 company, nung medyo pagmalaki, sila yung nasa kabila, dito kami sa kabila, tapos nandito yung command group, tsaka kasi new gun man, sir, kaya mo namang mag-move ng mga ganung formation, malakihan eh. So, tapos yung Marines, dalawang sector kami na, tig-isang grid square kami, sir eh. Sabay lang, parallel. So, ito na, yung unang enkwentro namin, no? So, umikot na kami, malapit na kami dun sa kalaban. So, talagang yung, kita ko talaga yung tropa, sir, na sila lumalangaw. Wala, nangingitim siya, kasi mga nakaitim man yung MI. Oo nga. So, black, anong ranger. At namin siya na lumalangaw, ang itim na sarap eh. Ang dami. Talaga. Sila ganun ba? O, sige. So, ako sir, tawag dito, sige, kuwan muna tayo. Kasi, ang maganda yung pwesto nila sir eh. Vegetation yan, new gun, open. Pagka pumasok ka talaga, canalize ka doon. Prepared engagement area. Meron sila mga. Pero dito, mapuno naman. Sabi ko, wag tayong dyan. Sabi ko sa 50, nasa kaliwa siya, sabi ko, boy, may daan dito maganda. Yung may cover tsaka conceal dito sa kanan ko, dito tayo dumaan. Problema, yung 15 na dito na diretso nila ngayon siya, nakapasok sila doon sa sa may new gun, yung kanilang isang team. 15 to. 15 company, sir. Kasi dalawa kami, nakaaro kami, sir. Dito siya, dito ako. Tinigil ko dito. Sabi ko, halt muna kasi may kalaban. Dito tayo, may Kaya yung 15, nung halt na, yung isang team niya, nandun na sa gitna siya, nasa mga new gun na. O di nung bumugan na yung, nag-start na yung yung 15 tsaka yung kalaban, wala na. Nandun na sila. Si Boy nandun, sir, sa leading. So kaya doon siya na-wounded pala. Wounded ka agad si Boy doon. Tapos 3 ka agad ng patay sa kanila kasi new lang, sir. Ang dami. Ako, sir, nandito, ang ginawa ko, sige, okay pa ito. Tapos, ang ko doon, sir, may 2 o 3 ako noon eh. Ginawa kong, battery ka agad yung 2 o 3 ko. So, sabi ko, sige, kuwan mo na. So, ang problema ko, sir, itong 15, si Sir Tonto, nandito siya, tumatawag siya, Munching, si Boy, naiwan doon. Sabi ko, sir, mahirap tayo dumikit yan. Ang gagawin ko, pilitin ko dito sa kanan, kasi dito yung magandang approach. So, ganun lang ang ginawa ko, sir. Sabi ko, sige, 2 o 3 dyan, tapos mag-assault dito, tapos yung mga sniper ko, suportahan nyo lang yung nag-assault. So, ito lang sir, dahan-dahan. Abang ito, nagbabagbaga sila rito. So, dito kami naka-breakthrough, yung gilid. Nung napalo namin sila sa kaliwa, atras yung kalaban, sir. Pag atras nila, nabangga naman nila yung Marines doon, atras din sila lalo. Pero, Si Boy, sir, wounded doon, naiwan doon. So, nung nag-a-advance na kami rito, sa kanan, so yun na, dahan-dahan na, nung medyo nag-atras na yung kalaban, sir, nakuha na si Boy. Pero so nung time na yun, saka pala kami nakapagpabomba. So matras na yung kalaban, sir. So that was yung first day nung aming pasok doon. Oo nga, kasi talagang welcome remarks talaga na masigabo eh. Welcome ka agad doon, sir. Talagang lumalangaw talaga. Sabi ko, hindi talaga pwede ko. So after that, ang ginawa namin, every sir, TRP na kami, TRP. Para pag kami naka-ready na, bago kami mag-move, sir, mag-TRP na tayo para every movement natin. Pag may kalaban, mauna ka agad yung kanyon. Yun man ang masaya sa panahon natin na yon, di ba? Dahil yes, sir. Kanyon ka lang ng kanyon. Noong araw, unlimited yung kanyon. Saka magagaling yung kanyonero nun, sir. So, that was our first, but kami doon nakaano pa kami, si Juni na ex ko doon, sir. Si Clemente, bago kami pumunta ng Abu Bakar, na-relieve na yan sa akin eh. Nag-CO na yata yan, 9. Nag-CO na yan, sir, ng ng 9 company. Sa Abu Bakar, CO na siya doon, sir eh. Yan na kami. Nung sumunod sila, 9 na. Sumunod yung 9 company. Pero nauna na ako doon. So, pero doon, nakakuha kami ng 60 ni Juni, sir, kasi nag-assault kami. Naiwan yung 60 siya nung nag-atrasan. Kasi dyan, hindi man nila iwan basta yung barrel, sir eh. Kuha kami na may mga picture pa kami ni Juni dyan. Dyan yung 60, tsaka yung mga barrel ng kalaban. Kasi nga, nakaikot kami rito, sir. Inipot na namin. So, yun yung isang one. Pero at least, naka-recover pa kami doon. Tapos may mga body count pa kami doon na nakuha, sir. Mga 3 yata yun. Pero ang daming pictures doon na okay talaga yung mga banat ng 17 noon eh. Hindi, may mga binigay sa akin.
Master Daklitan, nagbigay sila mga pictures. Okay talaga yung mga Kami banat. na siya, nakakonta kami doon. Tapos, marami akong ini-introduce sa kanila dyan, sir, na, ano. Tsaka nung Abu Bakar, meron kaming natamaan, sir, na isang private. Yun lang ang casualty ko sa buong Abu Bakar, sir, eh. Ganun ba? Isa lang, sir, na... Kia o Wia lang? Akala nila Kia. Yung enkwentro na yun, sir, tinamaan siya sa ulo. Sa, nung, sir, may tama isang private. So, akala patay na. Sinakay na sa chopper, nasa morgue na siya nung na-detect na, no, nung yung aming liaison, si Diaz yata o si Dolendo. Pagdating doon, sir, bumuhinga pa to. Yung tropa namin. Pero kinarga na siya, no? Nasa morgue na. Sir, buhay pa man to. Buhay, sir. Naka-recover yung batang yun. Hindi naman ano yung utak niya. Normal, nakabalik pa sa servisyo.